Ito ang bansang Transnistria, isang maganda at masasabing mapayapang lugar. Kagaya ng ibang mga bansa, mga kaibigan, ay mayroon itong sariling gobyerno, kapulisan, sundalo, national anthem, pera at watawat. Pero bakit kaya hindi makikita ang bansang ito sa kahit na anong mapa bilang isang independent country? Well, mga kaibigan, ang Transnistria o kilala sa tawag na Pridnestrovian Moldovan Republic o PMR ay isang maliit na bansa na ang kapital ay Tiraspol. Ito ay isang maliit na lugar na matatagpuan sa pagitan ng Moldova at Ukraine. Bago ito marating, ay dadaan muna ang isang individual sa isang highly militarized border at ayon sa datos, sa ngayon ang populasyon nito ay umaabot na sa 400,000 na katao. Pero ganun pa man, ang bansang ito, mga kaibigan, ay binansagan bilang the country that doesn't exist. Pero alam nyo ba na sa kabila ng hindi pag-iral nito sa mapa, ay nito lang nakaraang buwan, March 2024, ay umapela ang Transnistria sa Russia upang bigyan sila ng proteksyon umano mula sa bansang Moldova, at ito ay matapos ang pang-iipit o panggigipit na ginagawa ng Moldova. Bakit naman kaya ito ginagawa ng Moldova? Mayroon nga kayang sigalot sa pagitan ng Moldova at Transnistria? Sa tingin nyo, mga kaibigan, ano kaya ang kanilang ugnayan? Well, sa bidyong ito ay pag-uusapan natin kung bakit tinawag na the country that doesn't exist ang Transnistria, at ano ang malalim na ugnayan ng bansang ito sa Moldova, at kung bakit nila ito ginigipit. Kung babalikan natin ang history, mga kaibigan, ang Moldova ay isa sa miyembro ng USSR Soviet Union o samahan ng mga bansang komunista. Subalit kumalas ang Moldova sa Soviet Union nang ito ay tuluyang bumagsak noong 1990. Simula pa noong taong 1940 ay napasailalim na ang Moldova sa kapangyarihan ng Soviet Union. Pero nanaig at ayaw nang tumiwalag ng mga Transnistrian sa gobyernong komunista. Ito ay dahil sa ang kanilang katapatan ay nasa mga dating naging leader ng Communist Party ng Russia, katulad ni Vladimir Lenin. Sa madaling salita, mga kaibigan, kahit na mayroon ng sariling gobyerno, sundalo, pera at watawat ang Transnistria, at bagamat tinatawag nila bilang bansa, ay hindi sila kinikilala internationally, kundi bilang estado o parte lamang, dahil originally ang Transnistria ay parte talaga ng bansang Moldova. Dati nang may sigalot sa pagitan ng Transnistrian at Moldovan. Nagsimula ito noong nagdeklara ng independence ang Transnistria, at dahil dito ay nagkaroon ng civil war na tumagal ng 4 na buwan. Lalong tumindi ang alitan ng suportahan ng Russia ang mga mamamayan ng estado na nagnanais na humiwalay. Natigil lamang ang hidwaan matapos nilang lagdaan ang isang ceasefire agreement noong July 1992. Isa sa kondisyon ng ceasefire agreement ay ang pagkakampo ng mga sundalong Russian sa Transnistria sa paniniwalang sila ang magpapanatili ng kapayapaan. Kaya hanggang sa ngayon ay mayroon pang natitira na 1,500 na sundalo na nakabase sa estado. Simula noon ay hinayaan na lamang ng Moldova ang Transnistria sa gusto nitong gawin. Dito nga ay bumuo sila ng sariling gobyerno at pamahalaan. Ang Tiraspol ang nagsilbing kapital ng bansa kung saan makikita ang ilang propaganda at ang mga larawan ng mga naging leader ng Soviet Union. Dahil dito, nakilala ang bansa bilang the last Soviet stronghold. Nagkaroon din sila ng sariling konstitusyon at sandatahang lakas. Lumikha rin sila ng sariling currency o pera na siyang ginagamit sa kanilang bansa pagdating sa pananalapi, kung saan ang kanilang mga perang barya ay may mga kakaibang kulay at hugis na gawa sa plastik. Ang kanilang paaralan ay gumagamit ng Russian textbook sa pagtuturo sa mga kabataan. Karamihan din sa mga mamamayan ay nagsasalita ng Russian. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nire-recognize ng Moldova bilang isang independent state ang Transnistria, at kahit ang iba't ibang mga bansa na membro ng United Nations ay hindi kinikilala ang kanyang pag-iral at pagkakakilanlan.
Kaya naman hanggang sa ngayon mga kaibigan ay hindi pa rin makikita sa mga mapa bilang isang independent na bansa ang Transnistria. Ganun pa man, ang mga tao dito ay labis na umaasa na balang araw, opisyal nang tanggapin ang estado bilang isang independent country. Hindi man nagtagumpay ang Transnistria na makipaghiwalay ay nagkaroon naman sila ng de facto sovereignty o pagiging independent sa politika, pamimera, watawat at iba pa. Taong 2006 ay nagkaroon ng botohan ng Kongreso ng Transnistria at 95% ang sumang-ayon na sumanib ang estado sa Russia. Isang referendum ng Congress ng Transnistria ang ipinasa upang hilingin sa Russia na sila ay makaanib, subalit walang naging sagot ang bansang Russia. Ang sumunod na kongreso ay ginanap ng nakaraang buwan o halos 18 taon makalipas ang naunang kongreso. Marami ang nag-akalang muling bubuhay ng estado ang request nitong pag-anib sa Russia, subalit sa kanilang resolusyon na kanilang ipinasa ay tanging protection lamang ang hinihiling nila. Ayon sa kanila, kailangan nila ang proteksyon para sa 220,000 Russian national na naninirahan sa estado. Ito ay dahil sinisira ng Moldova ang kanilang ekonomiya at nabaviolate ang human rights at freedom sa Transnistria. Marami ang nangamba na baka gamitin ng Russia ang nagaganap na kaguluhan upang samantalahin at gawing dahilan na girahin ang Moldova. Bagamat Russia ng pangunahing lingwahe, ang estado ay binubuo ng iba't ibang lahi. Sa 2015 census ng de facto government, lumalabas na 30% ang Russian, 29% ang Moldovan at 23% ang Ukrainian. Pero sa kalakhan ng mga residente ay mayroong dual o triple citizenship mula sa tatlong bansang nabanggit. Sa aspeto naman ng ekonomiya, ang Chisinau na kapital ng Moldova ay may malaking papel na ginagampanan sa pamimera ng estado. Ang 1/3 ng export ng Transnistria ay nabebenta sa European Union o EU market matapos ikonsidera ng EU ang pagsapi ng bansa sa kanila at maging candidate ang Moldova bilang miyembro. Kaya ganun na lamang ang kumpiyansa ng Moldova na hindi kakayanin ng Transnistria ang humiwalay sa bansa. Pero hindi na hinintay pa ng Moldova na kusang loob na magbalik ang Transnistria, kundi ginigipit na nila ito dahilan upang humingi ng saklolo ang Transnistria sa Russia. Ang isa sa mga naging hakbang ng Moldova ay baguhin ang kanilang criminal code. Dito, nasasaad na ang separatism o paghiwalay ng estado ay isang krimen na maaring mahatulan ng pagkakabilanggo. Kaya naman ang ibang opisyalis ng Transnistria ay umiiwas na bumiyahe papuntang Chisinau para hindi mahuli. Bagamat wala pa namang nasasampulan ng bagong batas, ay naging epektibo naman ito upang matakot ang mga mamamayan ng Transnistria. Ang pinaka-latest at kontrobersyal na ginawa ng Moldova ay nang tanggalan nila ng mga pribilehyo ang mga business na nakabase sa Transnistria ngayong 2024. Ibig sabihin, lahat ng business owner sa estado ay kailangang magbuwis ng bukod para sa Transnistria at sa Moldova. Hindi naman nagpatalo mga kaibigan ng Transnistria, kaya bilang ganti ay tinaasan din nila ang buwis ng halos 2,000 Moldovan enterprises. Bilang suporta naman ng Russia sa Transnistria, nakakatanggap ang bansa o estado ng pera. Mayroong libreng pensyon. Bukod dito ay nagbibigay din ng Russia ng military at political support. Nagbabahagi din ng Russia ng libreng natural gas para sa bansa na siya namang binibili ng Moldova sa mas mababang halaga kumpara sa world market. Dahil dito, daan-daang milyong euro ang pumapasok sa ekonomiya ng Transnistria. Kaya naman, isa ito sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kita ng estado. Sa ganitong pamamaraan, ay napapanatili ng Russia ang kontrol nito sa border ng Ukraine at Transnistria kung saan naka-station ang 1,500 na sundalo nito. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang impluwensya ng Russia sa Transnistria. Pero dahil sa pagkaka-approve sa Moldova bilang candidate member ng EU, ay nanganganib na magkaroon ng humanitarian crisis sa bansa. Ito ay matapos na mag-offer ang Belgium ng suporta sa Moldova sa pamamagitan ng milyong euro upang magamit sa pagpapatayo ng mga infrastructure at maka-access sa malalayong energy supplier.
Moldova is no longer dependent on Transnistria. Ito ang matapang na pahayag ni Moldovan Foreign Minister Mihai Popsoy. Dagdag pa niya, bibili ng gas ang bansa sa international market at magpapatayo ng high voltage lines para makakonek sa Romania para sa supply ng electricity. Ang problema mga kaibigan, sakaling ituloy ito ng Moldova ay babagsak ang ekonomiya ng Transnistria dahil ang kalakihan ng pera ng Estado ay nanggagaling sa electricity na binibili ng Moldova. Kaya kung sakaling hindi na bumili ng electricity ang bansa, daang libong tao ang posibleng mawala ng kabuhayan at magutom. Ayon kay Moldovan Energy Minister Viktor Parlikov, alam ng ilang mga Transnistrian na kaya sila bumibili ng kuryente sa Estado ay hindi dahil kailangan nila, kundi dahil ang paglipat nila ng mabibilhan ay maaring magbunga ng humanitarian crisis. The entire region is dependent on free gas like its drugs. Ito ang maanghang na pahayag ni Parlikov. Pero aminado rin sila mga kaibigan na maging ang kanilang bansa ay dumedepende rin sa kuryente na nagmumula sa Transnistria. Halos 4/5 ng power ng bansa ay sinusuplayan ng Russian company na nakabase sa Transnistria. Subalit aware din ang Moldova na kung hindi na sila bibili ng kuryente mula sa Estado, ay maaapektuhan nito ang mga tao na mamamayan din nila. Ang Ukraine ang dinadaanan ng electricity mula Russia patungong Transnistria. Kung hindi may extend ang kasunduan ng Russia at Ukraine sa pagpapadaan ng kuryente sa bansa ay marami ang nag-iisip na hihingi ng tulong ang Moldova bilang sila ang pinaka nakikinabang sa kuryente sa Ukraine. Kaya lang mga kaibigan, sa sitwasyon ng Ukraine na pilit na sinasakop ang Russia ay malayong mapapayag nila ang bansa. Sakali mga pag-isang muli ang Moldova at ang Transnistria ay maraming isyu ang maaring lumabas. Una na nga dyan mga kaibigan ay kung saan mapupunta ang mga ari-arian ng Transnistria. Kung matatandaan nyo mga kaibigan, nagkaroon din ng katulad na suliranin ng Pilipinas. Ito ay nang lumabas ang usap-usapan na nais humiwalay ng Mindanao mula sa bansa. Kaya naman iiwan ko sa inyo mga kaibigan ang isang katanungan. Ayos lang ba na humiwalay ang isang estado sa bansa?